Katakutan ninyo si Allah at kayo ay bibigyan ni Allah ng kaalaman. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay ng relihiyon na ito, ang Islam ay relihiyon na kakaiba sa iba pang mga relihiyon. Dahil ito ay relihiyon na itinatag ni Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang ating Panginoon, na siyang Diyos na nag-iisang marapat nating sasambahin. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay naghirang sa relihiyon na ito, katulad sa kanyang sinabi, Inna ad-dina indallahil Islam. Ang relihiyon para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-iisa lamang ang Islam. Kaya, sino pa ba ang pinaka-mainam sa pagtatatag ng relihiyon, liban na lamang sa tunay at nag-iisang Panginoon si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ang relihiyon na ito ay dinulot ni Allah na magiging kakaiba sa pananaw ng mga hindi mananampalataya. Dahil ang kanilang relihiyon ay pawang mga relihiyon na nakasalalay lamang sa kanilang mga pagnanasa at nakasalalay sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi pagsunod sa Kanya. Subalit, ang mga mananampalataya na tunay na nakakaunawa sa diwa ng pananampalataya kay Allah, ang kanilang relihiyon ay nag-uutos sa kanila na maging mga alipin sila ni Allah at ang kanilang damdamin tungo sa kanilang Panginoon ay ang takot sa Kanya. Takot kay Allah subhanahu wa ta'ala na sa pamagitan nito ay tutuparin ng mananampalataya ang kanyang mga obligasyon at lalayuan ng mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Takot kay Allah subhanahu wa ta'ala na may kalakip na pagmamahal, na may kalakip na paggalang at iba't iba pang mabubuting damdamin na siyang tamang relasyon sa pagitan ng tao at ng kanyang Panginoon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa sinabi na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, ipinahihiwatig niya sa atin ng sino man na tunay na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay sila ang magtatangan, ang magkakamit ng kaalaman, insyaallah. Kaalaman na sa pamagitan nito ay nalalaman natin kung ano ang kamahal-mahal kay Allah at atin itong naisa sa buhay. Kaalaman na sa pamagitan nito ay nalalaman natin ang kinamumuhian ni Allah at ito ay ating naiiwasan na sa pamagitan ng mga ito tayo ay magiging higit na kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala at karapat-dapat sa kanyang habag. Alhamdulillah. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin minkum yadkhulul jannata bi amalihi." Walang sino man sa inyo ang papasok sa paraiso dahil lamang sa kanyang mabubuting mga gawa. At nagtanong ang mga sahaba radhiyallahu anhum, "Wala anta ya Rasulullah? Kahit ba ikaw usugo ni Allah, hindi ka papasok sa paraiso sa pamagitan ng mabubuti mong gawain?" Sabi niya, "Wala ana, kahit ako." At napakainam ng hadith na ito dahil ito ay nagpapatibay na hindi marapat na magmamalaki ang tao sa kanyang dami ng mabubuting nagawa. Dahil ang tao na nagmamalaki sa dami ng kanyang nagawa ay tunay ngang naliligaw. Iniisip niya na marami na siyang nagawang mabuting gawain kaya magkakaroon na siya ng lisensya upang gumawa naman ng masama. Iniisip niya na marami na siyang natulungan kaya walang problema kung siya naman ay manloloko sa kanyang kapwa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi papasok sa paraiso sa bisa ng kanyang mabubuting gawa, liban na lamang kung kahabagan siya ni Allah ayon sa kanyang sinabi, "Wala ana illa an yatagammani Allahu birahmatih." Liban na lamang kung ako ay babalutin ni Allah ng kanyang habag. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga kaalaman na tulad nito ay mga kaalaman na kung hindi natin pinag-aralan o hindi tayo nauupo sa mga pag-aaral ay hindi natin malalaman. Dahil tunay na ang kaalaman nga sa pamagitan nito ay masusumpungan ng tao ang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gabay ni Allah ay hindi masusumpungan sa pamagitan lamang ng katalinuhan o kaya ay sa pamagitan ng kabutihan ng tao sa kanyang asal. Ang tao ay makasusumpong lamang sa gabay sa pamagitan ng kaalaman at sa pamagitan ng kaalaman na ito ay magagawa niya ang mga gawain na kalugod-lugod kay Allah na dahil dito siya ay mamahalin ni Allah at dudulutin na siya ay maging karapat-dapat sa kanyang habag. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay nga na ang relihiyon na ito ay kakaiba. Kung ihahambing sa iba pang mga relihiyon dahil ang relihiyon na ito ay nagbibigay ng iba yung pagpapahalaga sa kaalaman. Kaya nga, ang kaalaman din
ang siyang pinagkaiba, malaking pinagkaiba ng mga kafir at ng mga mananampalataya. Para sa ating mga mananampalataya, hindi natin maaring mamahalin si Allah liban na lamang nakikilalanin muna natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa mga kuffar, lalong-lalo na sa mga Kristiyano, pangunahing katuruan nila, kabilang sa mga pangunahing katuruan na binuo ng isa sa kanilang mga santo, si Santo Tomas, na sinabi niya, nang mahalin daw ang Panginoon ay mas mainam kaysa sa makilala siya. Pero nalalaman natin sa Islam, imposibleng mangyayari ito. Imposibleng mamahalin ng tao ang kanyang Panginoon nang hindi naman niya nakikilala ang kanyang Panginoon. Marapat na ang tao ay kikilala muna o makakakilala muna sa kanyang Panginoon bago niya magagawang mahalin ang kanyang Panginoon. Dahil paano niyang gagawin ang mga bagay-bagay na kalugod-lugod sa kanyang Panginoon kung hindi niya ito nalalaman? At paano niya iiwasan ang mga gawain na kamuhi-muhi sa kanyang Panginoon kung hindi rin niya ito nalalaman? Kaya nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, amman huwa kanitun ana al-layli sajidun wa qa'ima sajidan wa qa'ima yahdarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Ang mga hindi mananampalataya ay katulad ba ng mga sumasamba kay Allah sa gabi na nakapatira pa at nakatayo at nangangamba para sa kabilang buhay, at silang mga naghahangad ng habag mula sa kanilang Panginoon? Ang mga tao ba na ito, ang mga mananampalataya, ay katulad ba ng mga hindi mananampalataya? Napakalayo. Napakalayo natin sa kanila, alhamdulillah, at ang napakalaking pinagkaiba natin sa kanila ay ang kawalan nila ng kaalaman sa kanilang relihiyon. Kaya nga, si Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Fatiha, sa huling bahagi nito, inilarawan niya ang mga Hudyo bilang magdubi alayhim, at ang mga Kristiyano ay inilarawan niya bilang dolin. Nang dalawang paglalarawan na ito ay may kinalaman sa kung paano nila isinabuhay ang kaalaman. Ang mga Hudyo, tangan nila ang kaalaman, ngunit hindi nila isinabuhay. Ito ay tinalikuran nila. Kaya si Allah ay namumuhi sa kanila. Ang mga Kristiyano naman, katulad nga ng pangunahin nilang paniniwala na mas mahalaga na mahalin si Allah, mas mahalaga na mahalin ng Panginoon kaysa makilala siya, sila ay naliligaw sa pag-iimbento ng mga gawain na inakala nilang kamahal-mahal kay Allah, subalit kamuhi-muhi pala, wal-iyadu billah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pamagitan ng kaalaman ay nagiging malayo ang pinagkaiba ng mga Muslim at ng mga hindi mananampalataya. At ang pagkakaiba na ito ay hindi lamang mangyayari sa pagitan ng Muslim at hindi Muslim, maaari ring magkakaroon ng pagkakaiba sa pagitan ng mananampalatayang may kaalaman at pagitan ng mananampalataya na kaunti ang kanyang nalalaman. Sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Sabihin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magkapareho ba ang mga may nalalaman sa mga walang nalalaman? Ang tanging makakaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yaon lamang may bukas na pag-iisip. Yung mga matatalino na ang kanilang talino ay nakapundasyon sa kaalaman at pagkilala sa kanilang Panginoon. At hindi nga sila magkatulad. Hindi sila magkatulad dahil ang maalam ay nasa mas mataas na antas. At ang maalam na tinutukoy dito ay hindi yung maalam na nag-aral ng matataas na pag-aaral. Ang maalam na tinutukoy dito ay yung nagkaroon ng sapat na kaalaman upang makilala niya ang kanyang Panginoon at sambahin ng kanyang Panginoon sa pamagitan ng kaalaman na ito at gawin ang mga obligado, iwasan ang mga pinagbabawal, may utos ang kabutihan at may pagbawal ang kasamaan at makitungo sa kanyang kapwa-tao sa bisa ng kaalaman na ito. Sa mga tinutukoy na mga aya na ito at mga hadith, ang ulama na tinutukoy dito ay ang mga maalam sa pangkalahatan at hindi yaon lamang may mataas na pinag-aralan. Isa sa mga pinagkaiba ng maalam sa mga hindi maalam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala o sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid din. Sino man ang naisin ni Allah para sa kanyang kabutihan, ay pauunawa ni Allah sa kanya ang kanyang relihiyon. Na ang hadith na ito ay nagpapatunay lamang ng sino man na nagtatangan ng kaalaman, ito ay dapat niyang ipagbunyi, ito ay dapat niyang ipagdiwang
o maging dahilan na siya ay magiging masaya dahil ito ay tanda na minamahal siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na nauunawaan niya ang kanyang relihiyon at nagsisikap siya na ito ay mapag-aralan at may isabuhay, ito ay tanda na ikaw ay minamahal ni Allah. Subalit, maaring totoo rin ang kabaligtaran nito na sino mang hindi nagkakamit ng kaalaman dahil siya ay tamad mag-aral o kaya aral siya ng aral subalit mali naman ng kanyang intensyon o kaya hindi niya naisa sa buhay ang mabubuting asal kasama ng kaalaman na ito, maring hindi siya minamahal ni Allah, bagkus ay ginagawa pang pagsubok para sa kanya ni Allah ang kanyang paghahangad ng kaalaman o pag-aangkin ng kaalaman na hindi naman niya pinag-aaralan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi rin ni Allah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Iniaangat ni Allah sa matataas na antas yaong mga nanampalataya na kabilang sa inyo at yaong mga binigyan ng kaalaman. Sila mga ginabayan ni Allah na magkamit ng kaalaman at ito'y may isa sa buhay nila dahil sa kanilang mga pagsisikap na matutunan ang relihiyon na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga bagay na ito na may kinalaman sa kaalaman ay marapat lamang na paulit-ulit ay paalala sa mga mananampalataya. Katulad lamang kung paanong paulit-ulit natin na pinaalalahanan ng ating mga sarili na matakot kay Allah, na magtiis sa pagsunod kay Allah at sa paglayo sa kanyang mga ipinagbabawal at magtiis sa mga itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala, marapat lamang na magpayuhan ang mga mananampalataya tungo sa kaalaman dahil kapag ang bawat isa sa mga mananampalataya ay mayroong sapat na antas ng kaalaman, ay magiging madali ang pagsasabuhay ng relihiyon na ito. Kaya nga, sa kasaysayan ng Islam, sa 23 taon ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang naunang bahagi ng kanyang mensahe ay ang pagtuturo sa mga mananampalataya ng kanilang relihiyon. Nang sa gayon, kahit mawala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam matapos ang kanyang misyon, nalaman na ng mga sahaba ang kanilang gagawin. Nalaman na nila kung ano ang tama at mali dahil ang gabay ay nasa kanilang mga puso at isip na sa anyo ng kaalaman na kanilang natutunan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat na ang mga mananampalataya ay magsisikap sa kaalaman na para bang dito nakasalalay ang kanilang buhay, na ito ay mas mahalaga pa sa negosyo, mas mahalaga pa sa anumang pag-aaral sa eskwelahan, mas mahalaga pa sa anumang trabaho. Ang pag-aaral, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sino man ang tumahak sa landas ng kaalaman ay padadaliin ni Allah sa pamagitan nito ang kanyang landas patungong paraiso. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tuwing ang mayroong mga pag-aaral ay huwag natin panghihinayangan ng ating oras na gugugulin dito. Dahil ang mga pag-aaral ay marapat nga nating ipagbunyi at pagsikapan. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idha marartum biriyadil jannati farta'u." Kapag kayo ay mapapadaan sa mga riyadul jannah, sa mga hardin ng paraiso, ay magbunyi kayo, magdiwang kayo at magsaya kayo. Ang tinutukoy dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa riyadul jannah, nagtanong ang mga sahaba, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Ano itong mga hardin ng paraiso na tinutukoy mo? Sinabi niya, "Majalisul ilm," ang mga pagtitipon para sa pag-aaral at sa iba pang mga ulat, "halakadud dhikr," ang mga pagtitipon upang alalahanin si Allah subhanahu wa ta'ala, at ang tinutukoy dito siyempre ay mga pagtitipon ng mga tao sa mga masjid upang mag-aral, lalong-lalo na upang pag-aralan ang relihiyon na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-aaral na dapat nating ipagbunyi at hindi ikayamot. Pag-aaral na dapat nating ipagdiwang, suportahan, patatagin at pagyamanin, at hindi pag-aaral na tinatilikuran lamang natin sa iba't ibang mga kadahilanan kasama na ang kayabangan o pagmamalaki sa pag-aakala ng tao na nalalaman niya na ang lahat, at iba't iba pang mga maling damdamin ng tao laban sa kanyang sarili o laban sa kanyang kapwa, at mga maling pag-aakala niya laban sa kanyang sarili at laban sa kanyang kapwa. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kaalaman, ito ay isang bagay na kakaiba sa relihiyon na ito dahil ito ang batayan
na tayo ay nasa tunay na relihiyon. Alhamdulillah.